It's the most wonderful time of the year. The streets are alive with twinkling lights. Carolers fill the air with music, and the spirit of giving is everywhere. But for many, this season also brings a sense of urgency, an unspoken call to explore stores, big and small, in search of the perfect items. From sparkling ornaments to delicious feasts, these objects become a part of how we celebrate and express joy. Here, a man carefully searches for clothes that fit both his style and his budget. His choices reflect a balance between what he wants and what he can afford. The market becomes a place where value meets necessity. Each step into the bustling market is driven by the desire to find the best deal. Yet, in the bright and luxurious spaces of the mall, desires often compete with reality. Some dream of more, while others simply browse and admire. Back in the local palenque, where affordability triumphs, here the goal isn't just style, it's survival and practicality. Our choices are shaped by the world around us. Each step we take reflects decisions, aspirations, and sometimes constraints. For some, the allure of luxury is tempting, but reality pulls them back. A second thought is often enough to turn them away. Malls stands as modern-day temples of consumption, drawing crowds with the promise of satisfaction. One man shops with intention, driven by what he needs. I need, therefore I am. Another shops impulsively, filling his cart without pause. I shop, therefore I am. Both actions reveal a part of who they are. Gadgets hold the promise of convenience and connection, yet they often remain just out of reach for some. Sometimes, our choices are less about what we want and more about what we can afford. The empty wallet decides the outcome before the heart can. In the end, the things we acquire tell a story, not just of what we own, but of what we value and how we see ourselves in the world. So, good afternoon po, sir. May you please introduce yourself po? I'm Ren Michael V. Carajero, a fifth-year architecture student from USU Walangita. How does your possessions or the tools you use in architect reflect on your identity po? Like tangible tools na like P-Square, ganun. Yes po. Okay. Siguro start muna tayo sa pinaka-basic na na bagay sa architecture, yung pen. Parang pinaka-foundation ng mga archi students na kapag wala ka nun, doon kasi nasisimula lahat from floor plans to elevations, sections. In using the pen, doon nag-i-start yung mga ideas namin kung paano namin ko-conceptualize itatayo yung structure, yung gagawing space, yung planning, and it also helps us visualize the idea kung paano namin i-start yung thing. Sunod naman siguro yung ruler or yung T-square. So, we were given analogy. So, yung ruler or T-square is siya yung nagsisilbing guide sa amin. So, di ba, kasi kung hindi kayo familiar, so may tinatawag kasi sa amin na freehand, yung walang gamit na tools. So, in comparison with kapag may gamit ng ruler, mas madali magguhit. And mas alam mo kung saan mo ipupunta yung lines, yung direction.
And in addition to that, mas mapapabilis yung bagay na ginagawa namin. And then yung papel, any sizes A3, A4, bond paper, short, long, or yung malaki, tracing paper. So, yun, mawawala ng silbi yung dalawang bagay na yun, yung pen and yung ruler, kung wala ka namang canvas. So, paano mo ipepaint yung naiisip mo kung wala kang ipepaint na picture? Yan. Kahit simpleng papel lang, kahit notebook, mag-doodle ka, mag-sketch ka dun. So, lahat naman dun nag-i-start kahit yung mga famous sa architect, kahit sa inyong mga students, di ba? Computer engineering, hindi ko alam kung gaano ka-related yun sa course namin as art student. Pero lahat naman tayo gumagamit ng papel, computation, pagsusulat, yung ng tula, ganun. And yun nga, so yung tatlong bagay na to is one of the most mga pinakamahalagang bagay sa aming course. So as time goes by naman, kumbaga sa Pokemon nag-evolve ka. So using those three things and yun, hanggang sa mag-transition ka in digital, laptop, and tablet yan. So yun lang. Okay pa. So, as an architect po, which items in your workspace you feel most essential to your artistic process po? And why is that po? Siguro yung pen talaga. Tsaka, pwedeng dalawa. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng isa lang eh. Pen and paper talaga dapat yan eh. Kasi kahit meron kasi kaming time na boredom period kami nun sa math subject. So, ang ginagawa namin ito sa likod, nagdo-doodle kami, dinodrawing namin yung teacher na. Kasi kasi hindi namin maintindihan kung paano magturo. So, yun, para kahit paano makapagpalipas oras, yun, may ginagawa kami related sa archi stuff. Kunyari, kahit simpleng pagdudoodle. Kasi, minsan kasi nung time na yun nga, nung first week sinasabi nyo ngayon, parang di na kayo nakakatulog. So, dun sa time namin, so parang, kahit sinasabi nila, time management. So, yun. So, nangyayari doon, yung ibang subject, kailangan mong, kunyari, subject na to math, yung time mo sa ibang subject, idalaan mo dito kasi nga, parang wala ka ng time para gumawa dun sa time na yun. So, yun nga yung sinasabi kong bakit essential. So, kahit papano dun, at least yung base or foundation ng idea na igagawin namin dun sa floor plan is conceptualize namin kasi most of the time, ang matagal talaga kasi sa papaplano is yung simula. Kung paano ko ba ito ipaplano? Paano ko ba gagawin tong space na to? Halimbawa, so simple lang na two-story residential house. May conditions kasi yung prof namin or halimbawa sa totoong buhay si owner. Paano kaya ipapasok yung conditions ni owner or ni prof? At the same time, bibigay ko yung identity ko dito sa na to, sa spaces na to. So, yun. So, mahalaga talaga yun kasi yung pen and paper kasi with that, yun, naiisip namin kung ano yung dapat namin gawin para dun sa magiging plano namin in the future. Okay po. So, yun lang po, sir. Thank Yun you lang. po. So, good afternoon po, Miss. So, we would like to ask po, you as a guidance associate, how materials, according to the video you have watched, shape his well-being po? So I jot down some notes for us to be able to express or to give meaning on what he has said. So first of all is his mental well-being. So andun yung creativity and expressions niya. So bilang ang architecture kasi is a highly creative course. So kailangan talaga na masyadong madiktigan na So ang process of designing, sketching, yung sa mga modeling at creating buildings or miniature. So it takes time for them to be able to put up ideas. Ganyan. So, to express themselves and channel their thoughts and emotions. So these have a positive impact most of on their mental health. So nakakatulong yung mga ganong process sa mental health nila. Physical well-being naman. So, andito yung physical activity in designing. So, they need to engage in hands-on activities. Like, yung sabi kanina, yung sa mga from starting to pen, sabi niya, doon sila nasisimula kung paano nila masisimula ng maayos yung plates or yung kailangan nilang gawin. So,
kailangan talaga natin ng super high IQ, ganyan. So, para maisip yung mga design. So, kanina sa video sabi niya, umpisa pa lang dun sa pen, kailangan nilang makaisip or nakakaisip na sila ng mga kung anong pwede nilang gawin, ganyan. So, on different perspective kasi tayo, hindi naman tayo architecture students, hindi ra. So, iba kasi, nag-iba yung tingin niya sa pen. So, how do we see a pen? You, me. So, I see a pen as a tool lang for writing, for sketching, for drawing, and anything na pero sa kanila, iba nila nakikita yun. So, nakikita nila yun as their starting point. So, this pen, dito nagsisimula yung project nila, kung paano nila sisimulan yung mga nasa utak nila, parang from the brain to the tip of their fingers hanggang do sa tip ng pen nila, doon kumukonekta yung kung anong nandito na lalabas dun sa pen. So, iba yung tingin nila sa pen sa tingin natin. So, there's a difference between the use of that tool. So, to sum up all the things that I'd see, so the materials and tools that an architecture student engages with along with the nature of their work, so they have influence on their both mental and physical well-being. So, doon na lang sa pag-reflect niya sa mga bagay-bagay na ginagamit nila. So, isa yun sa mga katangian ng isang estudyante na kailangan talaga. Siguro nagagamit niya yung bawat tools or naihahambing niya yung bawat tools na ginagamit or nakikita niya sa araw-araw na ginagawa. Ayun. So, ayun. The things we have shape who we are. From the clothes we wear to the spaces we lived in. They reflect our choices and values. In the end, what we own tells a story about who we are. In the end, what we own tells a story about who we